Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy pa rin ang Pilipinas sa pagsunod sa international rules. Ito raw ay upang mapanatili ang kapayapaan sa bawat rehiyon. Kaugnay pa rin ito sa posisyon ng Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Sa pagdalo ng Pangulo sa Association of Southeast Asian Nations ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, binigyan din ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang kanyang administrasyon sa pagsunod sa International Rules-Based Order upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon, partikular na ang isyu sa South China Sea. For our part, the Philippines will continue to work with all the countries to foster a rules-based international order. We remain committed to the peaceful resolution of disputes in the South China Sea in accordance with international law. We will continue to uphold and exercise freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with international law, including, of course, the 1932 UNCLOS. Inikayat din ni Marcos sa mga lider ng ASEAN na maging responsable sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Tanging mga lehitimong pag-aari lang daw ang ginagawa ng ating pamahalaan upang patuloy na maprotektahan ang soberanya ng bansa. Nito lamang Agosto nang hinarang at binomba ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng lehitimong operasyon sa karagatang sakop na exclusive economic zone ng bansa at ang pinakabagong paglalabas ng China ng kanilang bagong mapa sa South China Sea na nagpapakita umano ng 10-dash line. But let me be clear, we do not seek conflict. But it is our duty as citizens and as leaders to always rise to meet any challenge to our sovereignty, to our sovereign rights, and our maritime jurisdictions in the South China Sea. No country would expect any less. No country would do any less. Para kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Francis Tolentino, dapat lang daw ipagpatuloy ng Pangulo ang patuloy na pagresolba sa isyu sa West Philippine Sea at dapat maging consistent ang punong ehekutibo sa pagtatanggol ng ating soberanya sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Kailangan mailatag din daw ng maayos ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasabay ng pagsunod sa rules-based order at sa mga international laws sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Maging consistent lang ang Pilipinas doon sa ating pinaglalaban. And I think the President will do that kasi bago yung pre-departure statement niya, parang patungkol doon eh. So gagawin niya yun. Pag ginawa niya yun, okay lang tayo. Sa darating na 2026, gaganapin sa Pilipinas ang ASEAN Summit matapos tanggapin ng delegasyon ng bansa ang chairmanship ng nasabing regional block meeting. Ayon kay Tolentino, magandang oportunidad din daw ang ASEAN meeting para sa ating pamahalaan at sa Pilipinas. Inaasahang maipipresenta mga resolusyon ng Kongreso sa pagtatag ng Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones sa darating na ASEAN Summit. That's an opportunity for us to really ventilate and our current stand on the West Philippines. And I hope by that time, tapos na itong mga pinag-uusapan nating batas na babalangkasin, and that will be a great opportunity for the Philippines to galvanize and seek other ASEAN partners and nations stand and commitment to have a code of conduct. Ang nasabing special committee ay ipinanukala ni Senate Committee on Rules, Senator Joel Villanueva. Ito ay tatalakay at magbabantay umano sa konstitusyon at karapatan ng Pilipinas, partikular na sa pangangalaga nito sa ating teritoryo at iba pa. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.